awit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang... Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan, dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalisita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mga mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon, dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-aayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigpit pa kaysa leon ang lakas ng taglay nila. Kayong mga anak ng Israel ang babaeng magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit. Ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahil sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose, na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap,
ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami, sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis, ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinutulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano ba't hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapat ang sabi ng mga tao, nasisiraan na siya ng bait. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maikli lang ating mabuting balita pero naku, punong-puno ito ng kahulugan, punong-puno dito ng kahalagahan, punong-puno ito ng maraming kontrobersiya sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ibig sabihin sa simula pa naman sa buhay ni Kristo may kontrobersiya na, hindi po ba? Na maraming mga pag-aalinlangan sa paligid, maraming questionable sa paligid, may mga hadlang at mga bagay nito hindi nawala sa buhay ni Kristo. Sa ating bahay hindi rin nawawala. Oo, napakarami yan. Pero depende sa mga tao sa paligid natin kung ano masasabi nila, tutulong ba sila o lalong magpo-provoke ng gulo o lalo kang sususulan sa mga panganib na tusuungin mo, imbis na makatulong nakasasama pa Yung mga ganitong mga bagay, hinaharap natin yan araw-araw, di ba ba? Yan din hinaharap ng ating Panginoong Jesucristo. Maikli lang ating mabuting balita, pero ito'y punong-puno ng kontrobersiya hanggang sabihin, iyan si Kristo, nasisiraan na ng ulo yan, susiraan na ng bait. Ano kaya ibig sabihin sa kanilang kapanahunan 2,000 years ago kapag nasisiraan ng bait? Minsan ito yung ating salita lang natin yan Nasisiraan ka na ba ng loob? Tinan mo yung iyong yung kasama sa buhay, di ba? Kinasasama mo lang. Sisiraan ka na ba? Lumagay na kayo sa tahimik yung salitang nasisiraan ka na ba ng isip? Nasisiraan ka ba ng isip? Hindi ka malamang makapagpahinga, puro trabaho ng trabaho. Di ba? Ganon. Ganon din ang mentalidad ng mga Hudyo na pinapahayag ang isang tao na hindi naman sila clinically disordered mind. Pero sa mga sitwasyon, sasabihin lang, hindi ito wasto, hindi ito nararapat. Kaya sa ating mabuting balitang background na ito, the growing of all the circumstances surrounding what they have seen in Jesus because of His famosity. Di ba? Marami nagtataka
Kung bakit si Kristo ganitong famous na famous, dinudumog ng mga tao, sinusundan ng mga tao. Alam ba ninyo kung ano yung isa sa mga dahilan kung bakit sila dinudumog ng tao? Gusto nila makakita ng himala. At sasabihin na, himala. At di po ba? Pero hindi na nalalaman ng puso't kalooban ni Kristo. Kaya yung mga tao hindi nakapapasok sa puso't kalooban ni Kristo, sasabihin ng mga tao, naku, nasisiraan na siya ng bait. Ito ang ating pong mabuting balita. Una, binibigyan ng kahulugan ni San Marcos ang buhay ng ating Kristo sa mga sinasabi ng mga tao. Oo nga, ayaw nating sumunod sa mga sabi-sabi ng mga tao. Pero yun ang nangyayari hanggang ngayon sa buhay natin. Minsan ay tayo napadadala sa mga sabi-sabi ng mga tao. Minsan ayaw natin itong tanggapin at talagang dead man na lamang. O kaya itong mga kontrobersiya sa buhay natin upang sabihin, yan ba ang gusto ng Diyos? Diyos ko, wag naman sana, makawala naman sana ako sa ganitong kaguluhan ng buhay. Anong makita na ating Kristo? Sino ba't si Kristo nito? Hindi man siya saserdote. At bakit ganito ang kanyang sinasabi? Laban sa mga saserdote, laban sa mga pariseyo, sa mga saduseyo at sa ibang mga tao. Bakit ito si Kristo? Nasisiraan niya yata ng loob. Pumili pa ng 12. Ano gagawin mo sa 12 apostoles na yan? Yan, nasisiraan na ng loob. Mulit-muli, sasabihin ko, hindi pa nila nababasa ang puso't kalooban ni Kristo. By that time, ito ngayon, ang nangyayari sa buhay itong isinulat ni San Marcos. Ito yung kanyang hinahanay at this point in time. That is the situation in life or in the life of our Lord Jesus Christ. Kaya sinasabi sa ikalawang bahagi na ating pong mabuting balita, bali-balita ito ng mga taong sumabog sa kanilang komunidad sapagkat nakikita nila whenever there is a crowd, si Kristo yan, nasisiraan na yung bait na yung tinan mo. Maraming mga tao sumusunod sa kanya, nasisiraan din ang isipan yan sapagkat hindi nila alam kung sino sinusundan nila. Pero sa mga tao naman believe sa ating Panginoong Kristo, ang paghanga nila ay hindi maiaalis. Lalong-lalo na ang paghanga nila si Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. Sapat alam nila na si Kristo ay muling mabubuhay. And they are waiting for these surprises in the life upang sabihin, nakinig ako nung sinabi ni Kristo na ipagkakanulo siya sa ikatlong namamatay siya at sa ikatlong araw muli siyang nabubuhay. Ang paghanga nila hanggang sa krus. At sinabi nga ni San Marcos sa mga bagay nito, humanga sa ating Panginoong Kristo. Alam po ba nyo, kasabay ni San Marcos sa buhay ni Kristo, tinataluntun niya ito, iniisa-isa niya ito at isa sa mga naging magandang paksa ng kanyang pagsulat sa kanyang isipan, sa kanyang balintataw. Marami din ang mga taong ayaw tumanggap hanggang sabihin nila nasisiraan na siya ng bait. Heto at sa likod ng ganito mga pangyayari, pinapahayag una, nanatili pa rin si Kristo sa Diyos at naging maka-Diyos sa lahat ng bagay sa puso't isipan. Kung ang sinasabi ng mga tao, nasisiraan ka naman ng loob dyan sa ginagawa mo, magunos dili ka. Oo, tatanggapin ko yon. Pero I stick it out that I still believe in God at ang Diyos pa rin ang aking papanigan. Siya pa rin ang aking palatuntunan sa buhay. Even though that people are really doing this against me. Ikalawa, natututo ako sa kanila. Tatanggapin ko, sige, para sa ganon, pag-isipan ko sa aking sarili, tama ba sinasabi nila? Ito ba ang image na ibinibigay ko sa kanila upang sabihin ako'y nasisiraan na ng bait, nasisiraan ng ulo, hanggang sa tumawa na lamang ako at pagtawanan ko sila. Hindi totoo yan. Sapat ako'y nananatili sa Diyos, I'm still with God, I am for God, I am not against God.
ang Diyos pa rin ang siyang bumubuo na aking pagkatao. Siguro sa kanila nag-aalinlangan lamang sila sa aking pagkatao. Di ba? Upang sabihin ko rin sa kanila, come and see. Di ba? Yun ang sasabi ni Kristo. Saan po kayo pupunta? Saan po kayo nakatira? Come and see. Halika. At sumama ka at makita mo. Yun siguro, mga taong malayo sa kanilang pagkilala kay Kristo, lalo nilang inilalayo ang kanilang sarili kay Kristo sa pagbibitiw nila ng ganitong mga salita at pahayag na parang sabihin, iyon ang kanilang konklusyon sa buhay na ito at magiging iwala silang pagpapahalaga hanggang sa tanang buhay nila sa pagkilala kay Kristo. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, unti-unti mong makikilala si Kristo na siyang daan patungo sa Diyos. Kung wala kang pananalig sa Diyos, what will be the result? Napaka-controversial ng buhay mo sapagkat hindi ka rin susunod kay Kristo na nagtuturo sa maraming bagay, nagtutuwid sa iyong mga pagkakamali at binibigyan ka ng pag-asa. You're close to yourself, nagiging makasarili ka at nagiging mapanghusga ka, judgmental ka sa mga tao. But once you live in the grace of God, malawak ang iyong pangunawa. Hindi ka nagbibigay ng judgmental attitude sa mga nakikita mo, nakikilama mong tao. Ikaw ay umuunawa sa kanilang kalalagayan, lalong-lalo na sa mga pangailangan nila sa kanilang buhay, ang mga mahirap, mga kapuspalad, ang mga sawi, ang mga nalulungkot, ang mga may karamdaman, doon mo makikita. Sapat ko nasa panig ka ng Diyos, meron kang pagtunghay sa kanilang mga abang kalalagayan. Ito ngayon ating pagdiriwang ng banal na misa at naway maamulat tayo sa maraming katotohanan ng ang Diyos ba'y nasa piling ko? O ang mundong ibabaw na makasalanan ang siyang nagbibigay ng uri ng pananaw ko sa buhay. Maging maka-Diyos tayo. Sa bawat pagdiriwang ng misa, sabihin natin, this is one way and the best way for me to say, I am with God and God is with me. Patuloy nawa tayo magbigay dalaan sa maraming bagay. Oo, controversies in life, hindi mo wala yan. But stick it out. I am with God forever and ever. Amen. Mga kapatid, mo natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Sa bawat panalangin ang ating tutugon, Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao at hindi paglingkuran ang kanilang pansariling kapakanan at interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga naglilingkod sa atin, sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda naway makatagpo ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginawahan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong sa nangangailangan at bigyan mo kami ng lakas na gawin ito. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama,
Pinupuri ka Diyos sa mga lumikha sa sanggutan sa iyong kandahang loob dahil ito aming may panayay. Mula sa katas na ubas at bunga ng aming paggawa. Lahat na ito para magiinumin nagbibigay ng iyong Katulad Espiritu. ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Dahil sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagdingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong pinahitulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo
Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, buong pag-ibig nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming hintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Kapatid, ipamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na poong Santo Niño. Panginoong Jesus, Senyor Santo Niño. Upang kami nawa ay humantong sa pangako mong paraiso. Gawin mo po na ang aming mga puso ay mapuspos ng iyong espiritu upang gaya ng mga batang kinulugdan mo sa Ebanghelyo, kami ay maging payak, mapayapa, sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Gamitin mo po kaming mga instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagwuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Hindi Salutaris hostia, quae celi padis hostium, bella premut hostilia, darobur per auxilium, unitrino
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikipiniig at nakikisubaybay sa ating himpilan. Lalong tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pirihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at budihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema, at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingid ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Cantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documenta
uscoque sitet benedictio procedenti abur proque comparsi laudatio. Amen. Amen. Pranem de cielo presidisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, triboe quae sumus, et a nos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugeter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving